natin sa nakalipas na 8 araw, mukha bang yung iba doon talagang bayan ang nasa utak o pamilya? Puso? Pamilya. Oo. Tama naman. Prof, sinabi niyo ng pamilya, no? Siyempre, pag sinabing pamilya, yun na nga yung issue of political dynasties. Itong political dynasties, inevitable ba or hindi talaga maiiwasan? Kasi siyempre, like kanina, sabi niya Congresswoman Camille Villar, na-train sila ng mga parents, di ba? Yes. So, yun yung background na nila. Sila na yung sanay na sanay. Is it inevitable ba talaga? Alam mo yung political dynasties or political families, hindi lang naman yan sa atin, sa Asia, marami. Like yung leader ngayon ng Thailand, di ba? Siya? Anak ni Thaksin. Thaksin, oh. Tapos sa Indonesia, yung nila, yung VP. Anak ni Widodo. Tapos yung si Prabowo, parang ni Suharto, di ba? By affinity yata or something. Basta hindi ko so Manugang. 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 Hindi siya hindi exceptional ang Philippines sa pagkakaroon ng political dynasties. Kaya lang ang sa atin kasabay siya parallel dun sa ang lakas ng dynasties pero wala tayong matatag na political parties. Kaya kasi sa ibang bansa lalo na yung sa mature democracies, hindi ka tumakbo sa isang partido. Kahit na Bush ka pa. Ang tatay mo ating presidente. Yung ganon. Yung pa rin kaya nagsabi niya 180 yung tumatakbo. 184. Walang ang liliit ng mga partido kasi yung resulta ng party list nag-splinter ang mga partido. Tapos walang malalaki at matatag na partido. So natural ang mangyayari kanya-kanyang takbo. Correct. Kaya masyadong marami. Ako naman hindi ko alam kung mag-agree si Professor Jean sa observation ko. Hindi ko alam. Sa lumang panahon ng pagko-cover natin dito, Manny, parang noon, meron pang gawin pagtapos na si tatay, si asawa naman, tas yung anak at least, parang mamanahin. Parang vertical. Parang sabay-sabay. ngayon, parang sabay-sabay. Parang ngayon sabay-sabay, parang sige, lahat na tayo, tumakbo. Parang gano'n. Yan din yung hindi talaga. Yan yung parang naging parang pervasive ngayong eleksyon na talagang maraming taong nagulat or na-turn off, no? Kasi parang lumilinaw na ang talagang recruitment para sa political office sa mga political families. Correct. Professor, talaga bang na-turn off yung mga tao? Kasi sa survey, 2 tulpoy nasa una Totoo. At least yung mga yung mga nababasa ko, of course, alam natin na binoboto pa rin sila, no? Pero alam mo, pinag-uusapan nga namin to ng aking mga colleagues, no? Hindi sa mga pag-aaral, hindi pa rin kumbaga hindi pa rin sigurado yung mga resulta ng pag-aaral na kaya ba mahirap ang isang lugar dahil may political dynasty o mahirap na talaga sila in the first place, no? Or kaya ba you know what I mean? So hindi yun yung issue siguro, no? Ang issue talaga nawawala yung accountability, lalo na pag sabay-sabay kayo. Pag nasa isang lugar kayo, paano mo pagagalitan yung anak mo? Halimbawa ikaw governor ka tapos yung anak mo mayor, paano mo siya pagagalitan? 'Di ba? So paano siya kapag may katiwalian siyang ginawa, paano mo siya i-fiscalize, no? Tapos yung kumbaga parang na lang, wala nang alternative. Sinasabi nila, binoboto naman kami, wala kaming kasalanan. Oo, pero under what conditions, no? Are the votes being made? Ang sikip ibig sabihin, tingnan nyo naman yung yung pumapalo sa surveys, mga kilalang pangalan, kilalang pamilya, ibig sabihin noon, may edge na talaga sila. So kung ikaw matalino, talagang nasa sayo yung characteristic para maging isang maging senador o maging congressman, congresswoman,
parang ang hirap kung wala ka talagang koneksyon sa isang pamilya. Ay, Professor, yung sa Senado, no, nung 2019, talaga na-dominate ni dating Pangulong Duterte yung eleksyon, no? Parang 12-0 eh. Ngayon ba mauulit yan sa panahon ni Pangulong Marcos? Of course, they're hoping for it. Oo, kasi ano pa rin yun eh. Tatak pa rin yun dahil nga midterm. Tatak pa rin yun na may clout pa sila in the next 3 years of their term. And that pag maraming silang traditionally or ideally, pag mas marami ang kakampi, mas may ensure yung pagpasa ng agenda nila, no? Well, hindi ko alam kasi medyo maaga pa, and yun nga, there are so many candidates and talagang very popular. Siguro mga 2025 sa kanila, very popular. Kasi meron ding banta na impeachment, no, kay VP Sara. So para ma-block yung impeachment, no, kung sakasakali, kailangan ng mga 8 hanggang 10 Reinforcement. senador na kakampi si VP Sara. At tingin mo kaya makakuha ang mga Duterte ng 8 hanggang 10 upuan sa Senado? Parang mahirap kasi alam mo pag administration candidate talagang may edge ka na eh. Lalo na administration candidate, re-electionist ka. So nakapagtanim ka na, tapos pag administration candidate, in a nationwide campaign, you have all the resources. Pera. Tsaka makinarya nga. Anyway. Inarya, tao.